Okay, good morning po everyone. Ayan, so hope everybody is safe after the typhoon last week. Uh, so for this session, this week, itutuloy muna natin yung naiwan lesson noong week 10. Pero nakapag-meet naman tayo last Tuesday, tama ba? Okay. And tomorrow sa ating face-to-face, I will be giving you the results ng inyong midterm examination as well as yung mismong actual results ng inyong unang quiz number 1. Hindi pa niyo nakita, no? Ang nabigay ko nilang ano pa yung resize sa online sa inyong Google Class. Tama ba? Okay. So for yung mga lessons naman na ating i-covered for week 10 and 11 is already uploaded in the classroom. Yan. So kung sinusundan din ninyo ang syllabus at saka yung ating module, ay tayo ngayon ay naroon na sa mga applications ng mga derivatives na ating pinagko-compute dati. So kaya lagi dahil nakapag-quiz and at the same time kapag mid-term exam, kalitan nyo na yung mga batid pinag-aralan natin. Ngayon natin pag-uusapan dito sa chapter ng application ng modeling ang gamit na. Una na nung last week, noong Tuesday, ay sa approximation, sa pag-estimate ng mga square root, cube root, kahit sine ng mga hindi special angle gamit ang tama ba? Doon tayo nagtapos. Hello, si Juan. Thumbs up man. Doon nga tayo nagtapos sa mga approximation, pag-compute ng error, estimate. Okay. So, ngayon, ang susunod, all one, topic natin, class nyo next set natin ng derivative ng mga function. So, start muna ng mga algebraic, then later sa kanan, i-considered ang mga transcendental ay tungkol sa geometry. So, babalikan natin ang tangent line. Yan. Nung unang diniscuss natin ang derivative ng function, ay ang ating naging findings is that ang y prime o kaya ang dy over dx okay, na-disconnect po ako. O, naririnig na po uli ako. Ayan. So, in our last meeting, napag-usapan natin ang differential at connected siya sa pag-compute ng derivative ng function. So ngayon, we are to talk about another application which is about tangent and normal line to a given curve. Ang mga curve ay algebraic and transcendental o yung mga trigo, exponential, hyperbolic, logarithmic. O nakikita na po. Yan. So dito ay babalikan natin ang nakuha nating concept
when we discuss initially noong chapter 2 ang tungkol sa derivative. Yan. So naipakita natin na ang derivative ng isang function, ito yan, the derivative or the y prime or the dy dx or the f prime this is also interpreted as the slope ng tangent line o TL doon sa point kung saan ninyo in-evaluate ang derivative. Tandaan po yan. Ang derivative, ang f prime, ang y prime o ang dy dx ay ang slope ng tangent line. So kaya pwede niyong gamiting equation ay ang y prime is equal to, di ba ang symbol ng slope sa geometry, sa study ng lines ay m. Tapos lagyan nyo na TL. Meaning, the derivative that you have determined is equivalent to the slope m ng tangent line. Now, so if you want to know the equation of that tangent line, then gagamit tayo ng tinatawag na point-slope form. So kung ang mas familiar kayo sa equation ng line ay ang y equals mx plus b. Tama? Thumbs up naman sa mga mas tanda po itong formulang ito ng equation ng line. So yan po ang mas popular. Y is mx plus b. Sa format pong ito, yung m na ito, yun yung slope. Ang b, ang y-intercept. But you can also write a line in terms of a new form. Point, pag sinabing point, edi may xo, yo, or x1, y1, kung ano man ang gamitin nyo. And ang slope pa rin ang kailangan. So ang nawala ay ang letter B, ang y-intercept. So ang mangyayari, ang formula natin ay y minus y1 or yo equals times x minus xo. This is your equation of a line given the slope m and the point na may coordinate na xo and yo. At itong m sa gitna ay pwede niyong palitan ng derivative f prime or y prime. So kaya, pwede ninyo na po itong gamitin na equation to determine the equation of a tangent line. Ang kailangan nyo lang ay isang point na may coordinate xo and yo at saka ang slope na kukunin ninyo sa derivative. Kaya yung y prime equals the slope of m ng tangent line. Did you get it, class? So, ang mga possible po ninyong magiging encounter na tanong ay determine or find the equation of a tangent line to a given curve. Yan. At a certain point. Yan. So, yun ang mga possible questions. Okay, next. Related sa kanya, ang isa pang uri ng line. Ang tawag naman ay normal. Yan. Normal line, NL. So, by definition, ang salitang normal, hindi yan sa psychology. Sa math, pag sinabi nyong normal, ang ibig sabihin ay perpendicular. So the key word of normal is the word perpendicular. So may ganito ang symbol ng perpendicular. Ano po? Yan. At ano ang sabi sa geometry kapag anong angle ng dalawang line kapag sila ay perpendicular? Ano po ang angle ng dalawang line kapag sila ay perpendicular?
90 Oh, degrees. anybody? Okay, 90 degrees. Ayan. Oh, so, but in terms of slope, papaano ninyo diniscuss nung high school kailan ang dalawang lines perpendicular? So, two lines are perpendicular kapag ano? Kapag ang kanilang slope ay ano? Oh, this is one of the theorem in geometry. Oh, two lines are perpendicular if anong kaugnayan ng kanilang slope? Sino po ang nakakatanda nitong topic na ito nung kayo nasa high school? Kailan nyo po masasabi na ang dalawang lines ay perpendicular kung slope ang pag-uusapan? Kanina, ang tanong ko ay kung angle. Ang sabi ni Renz Benedicto, kapag ang angle nila ay 90 degrees with each other. Yan, angle. Kung tungkol sa slope, kailan ang dalawang lines perpendicular? Hello? Sir, pag po negative reciprocal. Ayan. So, the word is this. The word is the negative reciprocal. Ayan. The negative reciprocal. So, if slope ni number 1, yan. So, how do you write it in an equation? The negative reciprocal. So, ibig sabihin ay the slope of number 1 is equal to negative, ang reciprocal ay 1 over m ni number 2. Or, kung ayaw ninyo na reciprocal, pwede yung mag-cross multiply dito if the product of their slopes is negative 1. Nakuha nyo, class? Ang ibig sabihin ng perpendicular lines. Kung slope ang pinag-uusapan. Okay, now, kailan naman class parallel? Kung angle ang pinag-uusapan, ang dalawang lines ay parallel. So itong number 1 perpendicular. Yung pangalawa, kailan naman parallel? Yan, kagaya nito, parallel lines. Pwede ring vertical, parallel lines. So kapag ang angle nila sa isa't isa ay 0. Now, kung slope ang pinag-uusapan, kailan naman ang dalawang lines parallel? So, ano naman ang theorem sa geometry? Two lines are parallel if tungkol sa slopes. Anybody who could answer? Hindi ito bagong topic. Kung tutuusin, po'y dapat ninyong na-encounter niya at dapat po'y ngayon, tandaan nyo pa nung kayo'y nasa high school geometry. Anybody could answer? When are two lines parallel? Or Benedict? Same slope po. Yan. So, same slope but different y-intercept. Yan. So, if their slopes are equal, so M1 equals M2. So, yan ang pagkakaiba ng perpendicular at ng parallel lines. Kung slope ang pinag-uusapan. So, ang ibig sabihin naman, pwede rin yung sabihin ay if the ratio, kanina if the product, ngayon if the quotient of their slopes equals positive 1. Pwede rin po ito or. So, alin naman po sa dalawang ito, itin ninyo. Sa perpendicular, ang product ng slopes ay negative or the slope ng number 1 ay negative reciprocal ng number 2.
Pwede namang ang number 2 ay negative reciprocal ng number 1. Pwedeng palit ang pwesto noon. Ha? Kapag naman po parallel, the slopes are equal. Now, how will you visualize sa pinag-uusapan natin? May dalawang specific tayong uri ng lines dito, tangent at saka normal. So halimbawa, class ay are ang curve. Halimbawa, class ay parabola opening upward ang curve. Ito yung curve na pinag-uusapan dito. May formula yang y equals x squared. Ibig sabihin ay ito ay at the origin, ang vertex. Tapos pumili ka ng isang point dito. Halimbawa ay 1. How will you determine the tangent line at that point? So, drawing ka. So, it touches the graph at exactly 1 point. So, ito pong line na ito na tumama sa curve ng isang point lamang, ang tawag nyo di tangent line. At sa pamamagitan nitong diniscuss ko kanina, pwede yung malaman ang equation niya. Ano yung kailangan mo? Yung derivative ng y. At ayun ang slope ni tangent. Then, yung point na pamagamit mo na itong nakabox na formulang to. At ang sunod na possible na tanong, ano naman ang normal? So, the normal is perpendicular to the tangent. Di ganito naman ang hitsura niya. Ayan. Ito naman po ang normal line. At ang kanyang angle sa tangent ay 90 degrees. Ayan. So, paano nyo kukunin? I-connect mo ang slope nilang dalawa. Ang sabi, since they are perpendicular, ang slope ni tangent, ang slope ng tangent line, TL, ay di equal sa negative na reciprocal ng slope ni normal. Kung gusto nyo namang kunin ang slope ni normal, ay di equal negative 1 over slope ni tangent. At pag nakuha nyo ang slope na ni normal, uling gamitin ang nakabox na ito. Di mababago aring f prime sa gitna. Sa halip na yung slope ni tangent, slope ni normal ang gagamitin nyo. Nakuha nyo po ba ang flow ng aking discussion na ginawa? So ano ang words na dapat ninyo pong matandaan dito? Ito po yung mga hindi bagong topic. Ito, high school math concepts like slope, point, tangent line, normal line, perpendicular. Yan. So yan ang mga keyword dapat naintindihan nyo na yung meaning. Now, pagdating sa slope, kung titingnan ninyo ang graph niya, kapag ang na-compute ninyong slope ay negative, edi ang line mo pababa. So, katulad nitong normal line, pababa. So, therefore, ang slope niya, expect nyo negative. Si tangent, therefore, ang slope niya ay positive. So, kapag medyo nung nag-compute kayo, pwede kayo naman gumamit uli ng calculator dito at nakakuha kayo ng positive na value. So, that means ang graph ninyo dapat ng line na yun ay pataas. At kapag naman ang slope na na-compute ninyo ay negative, so dapat ang graph ng line na yun ay pababa. Inyo dapat ding tandaan in terms of graphing. Kasi may separate ulit tayong topic about it later. Yan. At ang mga keywords na ating dapat na alam para gawa natin ng tama ang graphing. May gusto pong tanong o clarification in terms po sa mga concepts na aking na-brought out sa lesson ito. Any questions? Thumbs up po kung naintindihan. Ang iba ay hindi na thumbs up ha. Ang iba ay iba basta connected. Siya.
Kung hindi nakapokus, ay magaling pang hindi na lang mag-connect. At kayo na lang ang bahala mag-aaral ng mga lessons na nasa Google Classroom at nasa module. Okay po? Yan. So, yan po ang ating mga gagamiting konsepto. Okay, so atin pong sagutan ang unang katanungan dito. Number 1, find the equations of tangent line and normal line doon sa curve. Parabola, 3x squared minus 2x plus 1 at a point 2, 9. So may given ka ng point. So ito yung iyong x sub o or x sub 1 at ito ang iyong y sub o or y sub 1. Yan. So ang kailangan mo na lamang para magamit mo ang formulang ito, y minus yo equals f prime, x minus fo ay ang f prime. So, saan mo kukunin yung f prime or y prime? So, dito sa iyong curve. Yan. So, kahit hindi mo kaya yung graph na ito, masosolve mo yan kung tutuusin. So, get the y prime or the f prime of this function. So, ang given ay 3x squared minus 2 lang ang power rule na ating napag-aralan last time. So, that's yung so sa pagsasagot naman ninyo, sulat naman given. No? Lagyan nyo ng F sa kabila or Y. O pwede Y. Napansin ko sa inyo kayo basta na lang makapag-solve. Please be organized naman in the solving. Yeah. So, dito ang ating Y or F. Yung susunod na line, pag ginawa nyo ng F prime, Y prime, so iba na siya. Nag-derivative mang nakalabel kung what nag-algebra ba kayo o kayo nag-calculate na. So, dapat po ay kung ano ng operate process. Okay, so y na susunod siya or f prime. So, by power rule, 3x squared is 6x. Ang negative 2x ay negative 2. Ang 1, 0 na. So, di y prime na 6x minus 2. So, di ba sabi natin, y prime ang slope ni tangent. Ito ang MTL. Ang problema dito pa, hindi siya constant. Ka-equation pa din. Kasi slope ng parabola, hindi constant. It varies depende kung nasaan yung point. May binigay ng point tayo, x is 2 and y is 9. So, isa-substitute yung x value dito sa yung slope. 6x minus 2. So, 6 times 2 is 12 minus 2 is 10. So, this will be the slope of the tangent line. Therefore, natin gamitin ang equation line. Y equal prime. Ito yung slope ni tangent. Times x minus substitute. Y minus, saan ang galing yung 9? Dito sa given point. Yung y coordinate equals ang m ng tangent, ang f prime, itong slope na 10. Times the quantity x minus ang xo, uling 2 kanina sa point. And then, ang sunod, simplify na. Distribute 10. 10x minus 20. And combine like terms. Ilipat ang 9 sa bila. Pwedeng ang inyong answer ay y na lang ito equals 10x. Tapos 9 ay ilipat mo sa kabila negative, magiging positive 9. What is negative 20 plus 9? Ano overall? Negative ano? Anybody? Hello? 01. Uy, sagot. Negative. Pwede po sagot.
Tawag po dito ay slope intercept form. Para y is mx plus b. Ang m mo 10, ang y-intercept mo negative 11. Or mong general or standard form, yung general form na naka-equal 0. So pwede po lipat nyo ang magiging 10x minus 1, negative siya. Ito ang dalawang na form sa po. And tawag po natin dyan ay standard form na y is mx plus b. Ito mang 10x minus y minus 11 equals 0 is po general form. Equate sa 0. Kasi sa pag-aaral ng line, ang general form ay general nila ax plus y plus c equals 0. So parehong 1, parang ang power ng x at y. So, social line. Ito po ang general ax plus by plus c 0. Ang ibig sabihin, ang a ay 10, ang b ay negative 1, ang c ay negative 11. Pag ang dyan ay naging squared, x or y man ay di parabola. Pag parehong squared, ellipse. Parehong squared at equal ang a at b, kung naging minus ito, yung sa pagitan ng b na parehong squared, ang tawag ay hyperbola. Nadaan nyo ba yun nung high school? Ay lessons na dapat alam kaya kayo ay diagnostics o parang sa pahuli ng questions nung unang ay start ng class. Mga tatanyo ba? So, 01. Pansan kayo. Thumbs up naman. Nawala na. Next. So po, dinasa ang unang na line. Second, konsepto dito to the tangent line. So there are ang na-solve and TLI positive. So therefore, what will be the slope of the normal? Anybody? Ayaw mag-voluntary siya, magtataw. Siya, ikaw Jeff Nico. Jeff Nico. Nico, with the slope of line. Ayaw mo spot. First Anton, sa ayaw Sir, din. negative 1 over 10 po. That will be negative 1
lang 10, so negative 110. And then, balikan mo naman yung original thing equation. Ipapalit mo f prime ay sa halip na 10, hindi negative 1 over 10. So, 9 pa din. Yung x o 2 pa din. Yung slope. Okay, so you need to put this in standard form. So, mag-algebra kayo dito. So, ang ginawa niyo para mawala ang 10 na denominator, multiply both sides. Yan, maraming estudyante ang namamali dahil nakalimutan na ng high school ang pag-algebra. So, therefore, dito, right side cancel. Sa left, y minus y minus 90. Then, sa left, sa right side, magiging negative 1x or negative x plus 2. Tapos, ay di atin pong isusulat ang ito pwedeng standard form. Ilipat ang x sa kabila, 2, magiging negative 92. So, ito ang standard form. General form. Kung gusto nyo namang y mx plus b, pwede. Kung y is mx plus b, edi ay nag-times o both side, pwede nyo maintain ang 1 minus 9. Then, ang slope, i-distribute nyo, negative over 10x minus, magiging plus 2 over 10 or 1 over 5. At pwede ninyong ilipat. Dito, so, ilipat nyo ang 9 sa kabila, magiging y na lang on the left, negative x over 10, parang mx plus b, then combine the constant. Pag nilipat nyo ang 9 sa magiging, that will become positive 9, add nyo sa 2, magiging 90 LCD 92 over 10. Yan. Pwede na po ito ang sagutin niyo. Ito po ang standard form. So, yung dalawang nakabox, kahit alin po dyan, pwede ninyong gamitin na pagsusol.
Okay, class? Naririnig na uli ako? O, balikan natin ha. I-wrap up lang natin yung sa normal lines. So, after ninyong makuha kanina ang slope ng tangent, which is positive 10, so kukunin nyo ang negative reciprocal niya, negative 1 over 10, so that will become our slope of normal line. And from the equation ng line, y minus yo, so y minus 9, ang sa halip na 10, ang isasubstitute nyo, negative 1 over 10 ang slope, multiply by x minus ang x sub o ay 2. Then, kung gusto ninyong standard form ang sagot, pwede ninyong hindi in-multiply ng 10. I-distribute nyo ang negative 1 over 10, so magiging ganito, x. Then, sa second term, magiging plus 2 over 10. Then, ilipat nyo ang 9 sa kabila. Then, get the LCD, which is 10, magiging 2 plus 90, kaya 92 over 10. So, itong nakabox na ito, pwedeng ito ang equation ng inyong normal line. O, itong kabila, equation ng tangent line. Then, kung gusto nyo naman ng general form, okay. So, if you want to know the general form, pwedeng multiply both side by 10, right side. Sa left side, magiging 10y minus 90. Is the negative x plus. Then, ilipat ang x at and u 92 is 0. So, this is the general form. So, kung gusto nyo visualize, ang dalawa po nating gamitin ang yan. Although may separate yung discussion ng graphing, atin ang isama dito. So, ito po ang parabola. 3x squared minus 2x plus 1. Ayan. So, ang given na point, positive 2, 9. Ari po yung nakakalibrate ng 2, 1, 2, 4, 6, 8, 10. So, nasa pagitan. So, ito pong kulay blue ito ang ating point. So, pag drawing ng tangent line, di ganito. Yan, this is the tangent line. Positive ang slope niya. The slope niya is positive 10. So, therefore, yung nakuha nating equation na y is 10x minus 11. So, ibig sabihin, pag dinire-diretso nyo ito sa negative y-axis, sa negative 11 dadaan. Yes nyo, class? Yan ang ating TL, tangent line. Yan ang graph niya. Naintindihan? Pag dinire-diretso sa y-axis, sa negative 11 dadaan. Because ang ating na-compute na line ay y is 10x minus 11. Positive 10 ang slope, kaya pataas ang graph ng tangent line. Ang normal line naman, ay drawing nyo naman, pag ganito naman, doon din sa point na yon, perpendicular. Ito naman po ang ating normal line, NL. So, pababa siya because the slope is negative 1 over 10 or negative 0.1. So, ang equation naman ng line na ito ay y is negative x over 10. So, negative ang slope plus 92 over 10. Pag dinesimal nyo itong 92 over 10,
9.2. That's the y-intercept. O, di pag i-extend nyo dito, nasa 9.2. So, medyo hindi accurate ang aking pagkaka-drawing. O, medyo burahin ko itong aking drawing na normal line. Okay. To be more accurate, dapat ang y-intercept niya ay 9.2. So, ari ang 8, ari ay 9. Ito, so 9.2 yun. So, doon dapat dadaan. So, ito ang ating normal line. Negative ang kanyang slope. O, na-visualize nyo, class? Ang topic na pinag-uusapan natin? So, yan ay para makasigurado kayo na nasa tama ang inyong sinosolve. Okay. So, bukod dyan, so let's have another example. Ayan. Paano kapag hindi po directly bigay ang point at ang binigay is another line? Ayan. So, halimbawa, find the equation, tangent line lamang. Wala lang normal line dito. Tangent line lang. Find the equation ng tangent line na sa curve ay y squared equals 8x minus 4. So, ang y squared equals 8x minus 4. Dahil ang y ang naka-squared, siya po ay itong kulay blue ito. The parabola opening to the right. Yan. So, walang binigay na points. So, kaya hindi natin basta magagamit ang y equals y1, yo equals slope m, x minus xo. So, hindi natin po automatic magagamit ang equation na ito. Yan, yung nakabox. Walang xo at yo. Okay, ang binanggit, pero may binanggit naman na ibang condition. Ang sabi, yun daw tangent line na ating isosolve ay perpendicular sa another line, x plus 2y minus 5. So, may word na perpendicular. So, babalikan nyo ang slope ni tangent line at ang slope ng given line. Yan. So, yan. Yung given line ay itong x plus 2y equals 5. O, kunin nyo ang slope niya. So, paano nyo kukunin ang slope nito? O, ay di, i-format mo siya ng y is mx plus b. So, pwede mo pong gawin ay, yan. So, from the equation ng given line, x plus 2y equals 5. Gawin mo siyang y is mx plus b. Ilipat mo ang x sa kabila. Di magiging 2y equals negative x plus 5. Then divide both side by 2. So magiging negative 1/2 ang coefficient ni x. So ito po, kung susundin ninyo ang y is mx plus b, siya ang slope ng given line. And then sabi, ang given line at ang tangent line ay perpendicular. So, ano ang concept sa slope ng perpendicular? Balikan natin kanina. Two lines are perpendicular if ang slopes ng isa ay negative reciprocal nung isa. So, kung ang slope ng given ay na-compute mo as negative 1/2, ano ang reciprocal ng negative 1/2? Anybody? What's the reciprocal of negative 1/2? Ala? The negative reciprocal. May negative na yung 1/2. Anong negative reciprocal niya? Okay, positive 2 na. Kasi magiging negative 1 all over negative 1/2. Cancel ang negative. So, positive 2. And that will be our slope of tangent. So, kailangan mo ng points. Kasi hindi mo makukuha ang equation. Okay, so to compute
the y prime ng ating given curve, ang ating parabola. So dahil ang y ay naka-squared, gagamit tayo ng implicit differentiation. O, ang dami sa inyo sa pagkakacheck ko ng ilan sa ng mga items sa inyong exam, ang dami pa sa inyong hindi marunong mag-implicit. So ngayon po sa lesson natin, gagamitin nyo pa rin siya kahit nakapag-quiz at nakapag-midterm na po tayo. So kapag ang given ay y squared, so hindi yan basta y prime. So mag-i-implicit tayo left to right. So you will use derivative ni y squared, implicit is 2y y prime. Or 2y dy dx. O equals, derivative ni 8x is 8. Ang negative 4, 0 na. So ito na. Then solve the y prime. So divide both sides by 2y. Simplify, 8 over 2 is 4. So y prime is 4 over y. And this slope, this y prime is the slope ni tangent. Ang nakuha natin kanina sa given line ay negative 1/2. Ang slope ng tangent dahil perpendicular sa kanya ay positive 2. So itong y prime na ito, ating i-equate sa 2. Then masosolve na tayong value ng y. Cross multiply, magiging 2y equals 4. And then divide both sides by 2. So you get y is 2. And if you will substitute this, pwede kayong gumamit ng calculator sa original nating equation ng curve, ng parabola. When y is 2, so this is 4 equals 8x minus 4. Ilipat ang 4 sa negative sa kabila, magiging positive 8 equals 8x. Therefore, x is positive 1. So ito ang gagamitin ninyong xo at yo. So, hindi man siya initially given, na solve mo naman siya algebraically. So, kaya babalik uli kayo sa algebra. Ayan. O, now, may given ka ng slope na 2. May given ka ng points, x is 1, y is 2. So, ito ang gagamitin ninyo sa equation ng tangent line. Y minus, ang yo mo, yung na-solve mong value ng y kanina na 2, ang f prime mo ay ang slope na 2 ng tangent. Ang xo ay itong x na value na 1. Ayan. So, then, ililipat mo ang negative 2 sa kabila, magiging plus 2. Ililipat mo naman ang 2x sa kabila. Ayan. And then, the result is now, cancel ang negative 2 at 2. So, this is now the general form ng tangent line. O, kung gusto nyo namang naka-y is mx plus b, pwede po naman ay galing dito. Ang ilipat mo sa kabilang side ay ang negative 2, magiging positive 2. So, you just have y equals 2x. So, walang letter b, walang y-intercept. That means dadaan sa origin. Ang slope ay 2. So, kaya pag atin pong binalikan ang ating figure, ayan, so ito ang tangent line. O, dumaan siya sa origin, ang slope nito positive 2. At aring kulay red, are ang normal line. So if you wish to solve it, pwede nyo namang gawin. O, may points na naman tayo, 1 and 2. At ang slope lang ang papaltan mo sa halip na negative 2 ay din negative ano. Okay, balik class itong red line, ito ang given line. O, di ito ang magsisilbing normal line, ano? Kasi they are perpendicular. Okay, nakuha po class? Yan. Okay, so may iba pa pong yan, mga given na nasa ating Google Classroom. So isa-isahin natin doon. Yan, ang topic ng tangent and the normal line to the curve. Ayan. Okay, so the first video in the classroom is talking about tangent line. First is the slope.
And second is the equation. So, syempre, pag pinag-usapan ninyo ang slope, then you are to go back to the meaning of the derivative of the function. Yan. So, ito class ang isa sa mga problem na narito sa inyong video sa Google Classroom. Ang sabi, find the slope ng tangent line sa parabola 2x squared minus 5x plus 1 at the value of x equals 2. So, given na po ang parabola, given na rin ang point na may x is 2. So, anong slope ng tangent dyan? So, kailangan nyo malaman, positive ba o negative para accurate ninyong ma-graph ang pasaang ang tangent line. Pataas ba ang kanyang tendency o pababa? Ano? Hari na naman ito. Hello? Hindi ka. Pataas po. Ano ang slope na makukuha natin? So, kuhanin natin ang derivative ng function. Paano nyo ikukuhanin ang derivative? So, power rule. So, this is 2x 2x squared ang derivative 4x minus ang derivative ni negative 5x, negative 5. And then ang 1, 0 na. Next, substitute yung x na value na 2. And you will get 8 minus 5 equals positive 3. And because this is positive, so ang ating graph ay pataas. Yan, yung kulay purple na line, yan ang ating tangent line. So we have computed the slope and the value is equal to 3. Now, the next question, find the equation naman, hindi na slope, ng tangent line na yon. So, nakuha mo na ang slope, kailangan nyo naman yung points. May binigay ng isang x value na 2. Kailangan nyo ang y value. Paano kukunin ang y value? Isa-substitute nyo itong x na ito sa original na equation ng parabola. So, pwede kayong mag-calculate. 2 times 2 is squared. Paganahin nga ang calculus class at pasulat nga sa chat box ng sagot para namomonitor ko kung kayo baga ay nadidiyan pa. What is the y value when x is equal to 2? Itong ang y value, ito yung f of x dito ha. Substitute nyo sa x ito dito, 2x squared minus 5x plus 1. And write your answer of the y value in the chat box. Okay, so negative 1. Konti lang ang nag-type ha. Magsana kaya kayo ang inyong resulta ng inyong examination ang iba ay talagang wala man lang solution basta ng hula lamang yan, hindi ko po binigyan ng mga points ang may mga ganun basta lamang. Makikita niyo yung mga comments ko sa inyong papel pag natanggap ninyo bukas. Pag hindi kayo nag-improve sa mga susunod na assessment ay pasensyahan tayo. Pwede pong mag-ulit kayo ng subjects na ito. Okay, so tayo po ay nandito na. So, ang atin pong value ng y na na-compute ninyo ay negative 1. So, meron na tayong slope na 3. Meron na tayong y na value na na-compute ninyo 2, negative 1 na ang y. So, pwede na po ninyong gamitin ang
ang point slope form. Yung kaninang y minus, sa halip na yo, pwede pong y1 yun, ano. Nag-iiba-iba lang po yan, pero yan din po ang meaning yan. Equals m times x minus x1. Yung m po doon, yan ang slope. So, dahil negative po ang ating y1 or yo, y minus negative 1, kaya magiging plus 1 na po ito. Equals, ang slope po natin ay positive 3 times x minus 2. Okay, so there are two ways to write the final answer. If you want to write in the standard form, y is mx plus b, so ilipat ninyo ang 1 sa kabila at i-distribute ang 3 na slope. And then you will get negative 6 minus 1 magiging negative 7. So the standard form is y is 3x minus 7. So ang slope niya ay 3. Okay, tama. Equal equivalent sa ating na-solve kaninang derivative. Tapos, ang ating negative 7 dito ay ito ang y-intercept. So pag dinire-diretso nyo pababa ang ating line, yung purple, sa negative 7 sa y-axis siya dadaan. So kaya negative y-axis ang dadaanan niya. Gets nyo po? Naintindihan? Ayan. Next. Minsan, hindi parabola ang given, inverse function. So, babalikan mo po, paano din i-derivative ang mga ganitong given? So, find the equation of the line tangent to the given function, f of x is 4 over x minus x. At x is equal to 4. So, kahit na po equation ang itinatanong, mag-uumpisa pa rin tayo sa unang step na kukunin ang slope ng tangent line. So, m muna. At ang slope ng tangent ay ang derivative. So, i-derivative po natin ito. So, dahil ito po ay 4 over x, para po mas madali, gawin po natin siyang x to the negative 1. At pwede kayong mag-power rule. So, magiging negative 4x to the negative 2. Then, sa second term, minus 1. Yung negative 1. Yung negative x. Ang derivative, negative 1. Then, to solve the f prime, this is the slope m. Isa-substitute nyo sa x yung given na 4. So, negative 4 over x squared minus 1, isubstitute nyo sa ang x na 4, 4 squared 16. Di ang unang term magiging negative 4 over 16, then minus 1 ang second term. Simplify, negative 1/4 minus 1. Ang LCD ay 4, so negative 5 over 4. At dahil po negative ang slope, so expect nyo pag green up, ang tangent line ay pababa. Pero hindi required na i-graph ha, kasi ang tanong lang ay equation. Yan ay kung gusto nyo lang ma-verify kung tama ang na-compute ninyong equation. Ano? Okay, so given na po ang slope, negative 5/4. So, kailangan nyo na lang ang points. May given ang x value, 4. Yung y naman, i-substitute nyo ulit sa given function. Ang x is 4. Sa given function naman na, hindi sa derivative ha. Sa given function. Okay, pakisulat nga sa chat box ng sagot. Ano ang y value? When x is equal to 4, what is the value of y? Substitute the 4 in the original function. So, magiging 1 minus 4, negative 3. Correct. So, then, ang atin ang magiging equation ay y minus y1 equals m times x minus x1. So, ang y1 ay negative 3. So, y minus negative 3 magiging y plus 3 is equal to m negative 5/4 x minus 4.
Again, distribute the slope. O, iingatan ha ang mga positive and negative ha. At ilipat ang positive 3 sa kabila, magiging minus, and then 5 minus 3 magiging 2. So our equation is y is negative 5x plus 2. Ayan. So if you want to visualize, pwede nating i-graph. Ayan. So aring kulay white, yan ang graph ng given function, a hyperbola. At ang given na po, at ang nasolve nating points when x is 4, 1, 2, 3, 4, ang y ay negative 3. So nasa fourth quadrant ang ating points. Pero naroon din siya sa part ng graph ng function na 4 over x minus x. So ang tangent line, ang ating equation ay negative 5, 4 sa x plus 2. So ang slope negative, kaya pababa. Saan? At ano ang y-intercept? Positive 2. Yun, di doon sa positive y-axis. Yun, tumama ang ating line. Okay, nakuha po pa, class? Nakakasunod ba? Thumbs up naman. Next. Dito naman ay ang pinag-uusapan ay concept. What do you mean by horizontal tangent? So the word is horizontal. So if you graph that line, it's horizontal. Ano ang slope ng horizontal? Anyone? What is the slope of a horizontal line? What is the slope of a horizontal line? Domingo. 0 po, sir. Okay, 0. So from that word horizontal, may makukuha ka na dapat na given that the slope of that is equal to 0. So kaya kung hindi mo naintindihan yung concept na yan nung high school ka, na kapag ang line ay horizontal, ang slope ay 0. Kapag ang line ay vertical, ang slope ay undefined. Ayan. So kapag horizontal, slope is 0. Now, this line is tangent line. So ibig sabihin, ang slope niya ay 0. And again, what is the meaning of the derivative? Di ba? It is the slope of the tangent line. So since ang given na slope na ito ay m is 0, so para mo na rin sinabi na ang derivative ng function na given x cubed minus 3x plus 4 ay 0. And then we need to find the points. Ano ang x at y value. So i-derivative natin ang function. So by power rule, bring down the 3, x squared minus 3. And then, because this f prime is the slope ng tangent, at ang slope ng tangent ay 0 dahil horizontal siya. So, equate mo ito sa 0, then solve for x. There are two values of x that you will get. By factoring, yan, divide mo naman ng 3. Para maging x squared minus 1 na lang. Okay, do not transpose, use factoring. Use factoring. Recall your algebra. What are the factors of x squared minus 1? Okay, x plus 1 and x minus 1. And therefore, equate both of that to 0, you will get two values. Ang isa positive 1, ang isa negative 1. So kaya po dalawa ang sagot natin. Dalawa ang points ng graph ng function na ang tangent ay horizontal. Ang isa sa x na 1. Paano mo kukunin ang kanyang y counterpart? Isa-substitute mo sa original. Tingnan ko nga, class. When x is positive 1, ano ang f of x or y?
O, use x cube minus 3x. O, sasanaying mag-substitute. O, pwede pong mag-calcu. Ayan. O, i-allowed na. O, sulati po sa chat box ang unang y value kapag ang x ay positive 1. Oh, yan, tamo. Magkaiba ng sagot si Denzel at si Hazel. Oh. Sino kaya sa kanila ang nagsasabi ng tama? Oh, Denzel. Oh, ang iyong sagot ang kakaiba. Na-check mo na. Kaya kayo pinapag-practice ko ha dahil pag basta lang kayo nanonood without experiencing the use of your calculator, ayan. Oh, 1 minus 3 plus 4. O, 5 minus 3, 2. O, tama ba, Denzel, na-check mo? Oy, response ka naman. O, tingnan mo, simpleng pag-substitute yan, ha? Nagkakamali pa kayo, Yan. So, that's the reason why you need to practice, O, next, another y value. When x is negative 1. Be careful with the cube, ha, ng negative 1. O, ang tamang pag-press sa calcu niyan. O, ang sagot ay 6. So, the final answers natin for the question, find the points on the graph of the function na ang tangent ay horizontal, dalawa. Ang isa sa 1, 2. Ang pangalawa sa negative 1, 6. Oh, and if you want to visualize, yan, graphically, yan. So, ari pong kulay white na graph, yan ang ating cubic, yan ang given function. At dalawa pong points niya ang may horizontal tangent. Ang isa po sa positive 1, positive 2. Yan, nasa first quadrant ito. Yan, horizontal yung tangent dyan. At ang pangalawa sa second quadrant, negative ang 1, positive 6. Yun. So there are 2 points in the graph of the function where the horizontal tangent exists. Okay, naintindihan? Okay, next. Let's go to the next sample na mga sinosolve. Ang tangent. O, isama na, hanap natin yung mayroon namang normal line. Okay, nakikita na po. Oh, Sir Emil, 450. Ayan. 450. Okay. So, find the equation, the tangent, and the normal line to the curve. Y is 3x minus x squared. Okay naman po. O, wag nyo munang i-play ang video ha sa nakakapag-play. Magsagot kayo sa papel nyo so that you will realize that you understand that what we have discussed for today. Okay, sige po class. I'll give you time. Solve the slope first. O, may given a point. O, write your answer of the slope of tangent line in the chat box.
You first get the derivative of the function y is 3x minus x squared. Then substitute the value of x in the point, yung unang number na 2. Wala pa? Slope is negative 1. Ayan. So, by getting the y prime, it will be 3 minus 2x. Substitute the x is 2. So, 3 minus 4, negative 1. Tama. That is the slope ng tangent. Now, using the equation, slope m and points y1, y2, x1, y1. So, ang y1 ay 2, ang x1 ay 2. So, y minus 2 equals negative 1 times x minus 2. Distribute. Then, write in the standard form, you will get y is negative x plus 4. Okay. So, that's the standard form ng normal line. Ng tangent line. How about the normal? Kung ang slope ng tangent ay negative 1, ano ang slope ng normal? What is the reciprocal of negative 1? The negative reciprocal of negative 1 ay di negative 1 over negative 1. Anong sagot? Positive 1. Tama. So, may slope ka na ni normal, yung may symbol na perpendicular. That's the normal line slope, positive 1. So, gamit uli ang equation y minus y1. Positive 1 na ang substitute. Distribute, transpose, you will get cancel 2 and negative 2. So, y equals x, ang normal line. Tapos na po. Hanggang dyan. Optional ang mag-graph. Unless sinabi sa problem, you need to graph. Pero yun na po ang equation. Next. Find the equation of the tangent line and normal line to the curve. X cubed naman. Una, computein ang slope ni tangent. Kuhanin ang derivative, isubstitute ang x is equal to 2 sa derivative, yun ang slope. Please write your answer in the chat box. So, may na-put na. Kakaiba na naman. Si Renz Joshua, ang kakaiba ang answer. Nakikita natin kung kung paano nagkakaroon ng mga errors. Yan. Kung actual ninyong na-experience at hindi lang basta kayo nanonood. Renz, ano ang tawag dito? Sino ba yung kakaiba ang answer? Na-check mo na? Mr. Renz Joshua Casimiro?
Oh. Ano bang typo? Mali kang typo ka pa magkakamali. Eh, magta-type ka na nga laang. Isang mababaw na dahilan, Renzo. Numbers, matatypo mo pa? Parang very impossible. Yan ang dapat before you ay be mindful. Oh. Kasimple laang magta-typo pa. Engineer ka utoy, ha? Oh, pero nakuha mo, Mr. De Renz Joshua. Oh, sulat ang bago mong sagot. Hanggang nasa biyahe po ako. Aba? O anong problema at ikaw ay galing ospital? Sino na ospital, Renz? Kasama? Walang iba? Tito mo pala Wala ba siyang kamag-anak na iba? At ikaw ang talagang nag-volunteer? Okay, so decision mo naman yan Okay. At least you still find time naman to connect and participate in our class. Okay, so after you solve for the derivative, yan. So we have y yan. So bali ang inunan niya, kinumpute na niya muna yung y value equals 2. Sa pagka-calculator o kahit hindi, ayan, manually, you will get y is negative 3 para kompleto na yung points natin. Okay. So, yung ating so, pag na-compute nyo na yung slope, ang nakuha nyong value ay negative 4. Then, kukunin nyo naman ang y value from the original function. Substitute the x is 2 sa original function, hindi sa kanyang derivative sa original function.
you get the y value, which will be 8 minus 16 plus 5. So, that will be negative 3. And then, ready na po yang i-substitute sa equation ng line na y minus y1, which is negative 3, di magiging y plus 3, equals m, the negative 4 na slope natin, times x minus 2. Then transpose the 3 sa kabila, magiging negative. Then finally, you get y is negative 4x plus 5. Yan, that's the equation ng tangent line. And for the normal, general, ginawa na palang general form, tinimes na ng 4 both side. Yan. O, tapos saka nyo uli dinivide ng 4. Ano? Yan. So, medyo nagpabalik-balik siya. Pwede po class na dito pa lang, y plus 3, wag nyo nang i-times 4. Doon na kayo agad mag-distribute ng 1/4 x minus 2/4, then yung 3 ilipat sa kabila. Para naka-standard form na rin na y is x plus 4 minus 1/2 minus 3 negative 7/2. So, pwedeng naroon na normal. Okay? So, may mga iba pa pong naditong examples. Just go on with that. And nabigay ko na naman ang general concepts na dapat po ninyong alam dito. Yung mga term na tangent, normal, slope, perpendicular, parallel. Yan. So, yan ang mga keywords na dapat pong alam natin. Ano? So, sa ating sunod na meeting, face-to-face tayo bukas. So, you will receive the results of your midterm. And we will now proceed to the topic for week 11. Yan. So, maybe ay sa banda-banda niya dyan na lang natin o baka next week na tayo after na ng ng All Saints Day tayo mag-makeup class nung isang araw na hindi na tayo nakapag-meet due to the typhoon. Okay, so bali ay anong ang araw tayo usually nagme-makeup? Nung nakaraan? Class? Hello? Anong araw tayo usually nagme-makeup class? Hindi kayo sure. Thursday. Ayan. Thursday afternoon. Oo. Okay. Nang anong ng 2:30 gayon. 2:30 to 4. Ganun ba? Bakante ba kayo noon? Hello? Yes po, ayan. O, bukas na lang natin pag-usapan, ano? Sa ating face-to-face, ano? Sige. It's already time, so see you tomorrow for the continuation of this. Okay, goodbye class, and thank you very much.